All right, mabuhay ang Pilipinas at siyempre, mamatay ang mga mambubudol sa Pilipinas. Mga kababayan, simulan natin ang lahat ng kadyutahan o kabangagan na ginawa ni Marcos Jr. at ang kanyang asawang kidnapper na si Lisa Tanas mula noong taong 2024. Kung matatandaan ninyo mga kababayan, ang unang tumambad sa atin ay ang pagsiwalat ng ating Pangulong Duterte sa issue ng pagiging addict ni Marcos Jr. Mga kababayan, sana sa panahong ito ay gising na ang bawat Pilipino dahil wala na pong patutunguhan ang bansang pinamumunuan ng addict na si Marcos Jr. Noong Enero 2024, nakaraang taon, nanguna si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa rally sa Davao kung saan nagkaroon ng malawakang rally, hindi lang actually sa Davao kundi sa buong bansa, kung saan ipinaglaban ng ating Pangulong Duterte ang charter change na patago o pasikreto na ginapang ni Martin Tambaluslos, ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas at lahat ng kanyang mga kasabwat. Tinawag ni Pangulong Duterte si Marcos Jr. na isang pulboronic o pulboron addict. Kaya naman, nagwala ang Malacanang. Kaya tignan ninyo ang nangyari ngayon at ang Pangulong Duterte ay nasa ICC na. Pagkalipas ng ilang buwan, ay sunod-sunod na ang dagok na ginawa sa pamilyang Duterte. Ngunit, nung nagsiwalat ang Pangulong Duterte patungkol sa pagiging adiktos ni Bangag, ay may lumabas na isang Agent Morales na kung saan nagpatunay na si Marcos Jr. ay isang adictus benedictus at dapat sana ay marireid na noong taong Marso 2012. Ngunit dahil sa malupit na koneksyon ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. kay Jojo Ochoa noong panahon ni Noynoy, kaya naman hindi natuloy ang dapat sanang pag-raid kay Bangag. At dumating nga po ang July, nung SONA, nung nakaraang taon ni Bangag Jr., ay sinambulat natin sa buong mundo ang video ng pagsinghot ni Bangag Jr. ng pulburon. At ito nga ay paulit-ulit nating sinasabing ito ay authenticated dito sa Amerika. Kaya naman mga kababayan, walang humpay ang panggigipit sa inyong lingkod. Walang humpay ang mga death threat, ang mga fabricated cases, hindi lang kay Maharlika, kundi sa iba pang mga vloggers na laban sa mga bangag. Hindi rin nagpatinag ang mga bangag. Kaya naman, noong Abril 10, 24, ay nagkaroon ng KOJC siege at ang pagkaaresto kay Pastor Quiboloy. Natunghayan ng buong mundo kung paano lapastanganin ng Bangag Jr. ng kanyang mga kaalyado katulad ni Torre ang karapatang pantao ng ating mga kababayan at ang mga KOJC members kung paano gipitin at may nagbuwis pa ng buhay sa mismong bahay ng Diyos na tinuturing ng ating mga KOJC members. Tuloy-tuloy ang panggigipit hanggang sa ikansilang franchise ng SMNI dahil itong SMNI o ang ating butihing Pastor Quiboloy ay kaibigan ni Pangulong Duterte. Hindi pa po nagtatapos ang panggigipit noong nakarang taon ng Marcos Adictos Benedictos Administration. Mga kababayan, malupit ang dinanas ng ating mga kababayan at ng ating mga kaalyado para sa katotohanan dahil kasabay ng panggigipit, kasabay ng pag-expose ng ating Pangulong Duterte na isang adictus benedictus si Bangag at pag-expose natin ay hindi nila talagang tinigilan ang Duterte administration o ang Duterte, ang Vice President dahil noong Hulyo nakaraang taon ay tinanggal ang 75 na police kabilang sa personal security detail ni Vice President Sara Duterte. Hindi po nagpatinag ang mga bangag dahil patuloy na ginigipit
ang ating Vice President at ang kanyang pamilya dahil lamang hindi umaayon sa kagustuhan ng bangag. At nagsimula po ito sa expose ng ating Pangulong Duterte na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus. Ginipit si Inday Sara, ginipit ang kanyang mga kaalyado, ginipit ang mga vloggers, ginipit tayong lahat dahil ine-expose natin o paulit-ulit nating sinasabi na ang Marcos Jr. ay isang addictus benedictus. Nagpa-interview pa si Lisa Tanas sa isang taerna na kung saan nagdamdam. Okay? Si Lisa Tanas, kaya naman sinasabi ko dito sa ating channel na vindictive narcissist itong si Lisa Tanas dahil nung nagpa-interview siya sa kadahilanang hindi niya matanggap na sinabi ni Pangulong Duterte na ang kanyang asawa ay bangag. At nung panahong yun, nung January 2024, ay namataan ninyo na nandoon nga si Inday Sara sa prayer rally na yon at si Mangga. Kaya naman si Lisa Tanas ay simulat sa pool, nakipagsabwatan na sa ICC, sa mga tiwaling gabinete para kidnapin ang Pangulong Duterte. Kung matatandaan ninyo, noong July 2024, mga kababayan, nung pinaviral natin ng milyon-milyon views o milyong-milyong Pilipino ang nakasaksi doon sa video na nag-addict si Marcos Jr., ay hindi na tumigil ang Marcos o Bangag administration para tuligsain ang mga kritiko katulad ni Maharlika. Kaya po tuloy-tuloy ang panggigipit. At sa lahat ng kasinungalingan ni Marcos Jr., nung kanyang SONA 2024, patungkol dito sa 5,500 flood control, alam nyo naman lahat yan na siya ay hinagupit ng langit. Pagkalipas na lamang ng ilang araw, ay nagkaroon ng delubyo sa Pilipinas at maraming nabawian ng buhay. Pero patuloy pa rin ang Pilipino na hindi kumikilos. Tila bagang hindi iniinda ang kahirapan na ginagawa ng adik na presidenteng si Ferdinand Marcos Jr. Mga kababayan, nakakalungkot dahil kahapon ang ating mga dapat na tagapaglingkod o tagapagligtas ng bayan ay nakipagsabwatan kay Marcos Jr. doon mismo, okay, sa harapan ng mga kongresistang kawatan. Mas marami pa ang palakpak na scripted kesa sa mga nagawa ni Marcos Jr. Mga kababayan, kailangan ninyong pagtuunan ng pansin ang bawat sinabi ni Bangag Jr. sa kanyang SONA kahapon. Sinasabi ni Bangag Jr. na isang tabi na raw natin ang ating pagkakaiba at pagkakasundo sa tatlong bagay na nagbibigkis sa bawat Pilipino. Sinasabi ni Bangag Jr. ang pagiging makabansa. Paano magiging makabansa ang Bangag administration kung mismo ang sarili niyang bansa ay ipinapahamak niya? Ang sarili niyang tao ay ipinapahamak niya. Ang sarili niyang tao ay pinapakidnap niya. Balikan natin ang dalawang batang anak, yung tinatawag nating distressed mother na si Sheena Makapinig, na dating partner ng business partner ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na si Francis Lloyd Chua. Mga kababayan, paano maging makabansa ang gobyernong ito kung mismo ang gobyerno ng Pilipinas, si Lisa Tanas, si Bianca Zubel, si DFA, si Maria Lourdes Barcelon, si Teddy Boy Locsin Jr., ang ISAP ay nakipagsabwatan para kidnapin ang dalawang minor de edad gamit ang gobyerno. Mga kababayan, paano maging makabansa ang sinasabi ni Bangag Jr. at dapat daw ay gawin ang kanya o ang sinumpaang tungkulin sa taong bayan. So, ang sinumpaang tungkulin ba ni Bangag Jr. ay mangidnap, mag-addictus benedictus at magnakaw sa kaban ng bayan? Mga palangga, mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa rin napapanagot si Melquiades Robles. Ang mga kasabwat niya dyan sa loto, sa hindi maipaliwanag simula pa noong 2022, ang 433 winners na ayaw imbestigahan ng mga putang inang kongresista at senador.
Nasaan ang makabansa kung ang mga kawatan ay patuloy na binibaby ng bangag na administrasyon ng Lisa Tanas na hinayupak na pinakademonyo sa balat ng lupa?